Ilang gabi na nga akong walang maayos na tulog at kung kailan naman walang pasok ang aking estudyante, saka pa ako nagigising ng maaga. 2 araw na kasi walang pasok ang mga estudyante dito sa amin dahil nga umuusok ang Bulkang Taal. At iba nga talaga ang amoy at nag-aamoy asupra nga dito sa amin. Hindi naman masyadong amoy dito sa amin pero doon nga sa malalapit sa Bulkang Taal ay talaga namang amoy na amoy ang asupra. At ang epekto nga dito sa amin ay talaga namang napakabanas. Hindi nga ako makatulog ng maayos dahil bukod sa pagbubuntis ko ay talaga namang napakainit kahit nga 2 fan na ang ginagamit namin ay wala ngang epekto. Akala ko nga dahil lang sa pagbubuntis ko kaya naiinitan ako pero sabi nga ng asawa ko at ng mga anak ko ay talaga daw mabanas nga. Kung wala nga kami mga bayarin at gastusin dito sa bahay ay magre-request nga ako sa asawa ko na magpakabit kami ng aircon. Char! Talaga namang napapaisip ako magpakabit ng aircon pagka ganitong sobrang init. Pero isip ko nga lang yon dahil hindi nga pwede dahil madami nga kaming kailangang pagkagastusan at kailangang unahin. Meron pa nga kaming hulugan at ito nga yung ref namin tapos buntis pa nga ako at malapit na nga din ang kabuwanan ko. Hindi pa nga din kami nakakabili ng mga gamit ng baby namin. Kaya tiis-tiis lang muna sa init at mahal din naman ang bayad sa kuryente. Sa kakadaldal ko nga hindi ko na na-share sa inyo kung ano ba itong aking niluluto. Sinigang na tilapia sana ito kaso nga lang ayaw nga pala ng bata akong maliit ng maasim na sabaw kaya hindi ko na nga lang nilagyan ng pampaasim. Kalahati nga lang ang sinabawan ko at ang kalahati naman ay ipiprito ko. Nang matimplahan ko na nga ang sinabawang tilapia, eto nga't nag-umpisa na nga din ako magprito. At nang kumulo na nga ang tilapia ay tinikman ko na nga kung may lasa ito at nang may lasa na ay inilagay ko na nga ang talbos ng kamote. At nang maluto na nga ang mga ulam ay kumain na nga din kami at pagkatapos namin kumain ay pinaghiwa-hiwalay ko nga muna itong mga lalabhan ko dahil maglalaban na nga ulit ako ngayon. At nang makapagsalang na nga ako sa washing ng labahin ay hinugasan ko nga muna itong mga pinagkainan namin para dire-diretso na nga ang paglalaba ko. Hindi din naman automatic ang washing machine ko at kailangan ko pa nga magbanlaw kaya tinapos ko nga muna ang ibang gawaing bahay para nga dire-diretso na ang paglalaba ko. Hapon na nga din nang makatapos ako sa paglalaba at bago ko nga isampay ang mga nilabahan ko ay nagmerienda muna ako. At pagkatapos ko nga magmerienda ay isinampay ko na nga ang mga nilabahan ko. Hindi ko na nga inilabas ang sampayan ko dahil kahit nandyan nga yan sa loob ay ang bilis-bilis pa nga rin matuyo ng mga damit dahil nga sobrang init. May mga nakalatag ng sako dyan sa labas dahil naglalaro nga dyan ang mga anak ko. Nagpalit na nga ako ng damit dyan dahil basang-basa na talaga ako ng pawis. Ito nga bata akong maliit ay nakakailang palit nga din sa buong maghapon. Kaya palagi ko nga napapansin na siya nga ang pinakamadaming labahin sa amin. Pagkagising niya kasi sa umaga ay magpapalit na kaagad yan ng damit kahit hindi pa nakakaligo. O siya hanggang dito na lang mga mare, salamat sa panonood.